Hi, hello, ako si Wing at ito ang kwento ng pamilya namin laban sa sakit na cancer. 3 years ago, na-diagnose ang nanay ko na may ovarian cancer. Kinakailangan niyang operahan para ipatanggal ang kanyang ovaries dahil ito ang pinagmumulan ng kanyang uncontrollable cancer cells. Then after ilang weeks matapos mabiopsy yung bukol sa kanyang ovaries, ay nakumpirmang ito ay isang malignant cancer. Kaya agad sumailalim sa isang treatment si nanay. At ito ay ang chemotherapy. Sobrang hirap ng pinagdaanan ng nanay ko. Madaming naglabas ang sakit, pananakit ng kalamnan, epekto ng treatment, at kinakailangan niyang sumailalim sa 6 sessions ng chemotherapy. Kahit hirap sa buhay, nagawa ng paraan ng ate ko ang pagpapagamot kay nanay. Pagkatapos ng 6 sessions, naging normal ang cancer cells ni nanay. Sobrang saya at relief namin dahil nakaraos na siya sa chemo treatment. Pero after 3 years, nag-relapse ulit ang cancer cells ni nanay. Unti-unting tumaas ang kanyang CA-125. Ito ang laboratory activity na nagsusuri ng cancer cells ng isang tao. Unti-unti na namang bumabalik ang sakit ni nanay. Sobrang sama ng loob ko dahil alam kong nakaka-apekto yung stress na nabibigay ng ibang tao kay nanay, na naging rason upang matrigger ulit ang kanyang mga bad cells. Muli naming pinakimotherapy si nanay. Ngunit unang session pa lang ay di na kinaya ng katawan ni nanay. Muli, after 3 years, nakaramdam ulit ako ng takot at pangamba. Nanginginig, di alam ang gagawin dahil hindi naman namin napaghandaan at wala kaming mapagkukunan. Maliban sa maliit naming tindahan na pinapalagaw ng aking kapatid, gamit ang natirang perang nakuha ni nanay sa kanyang retirement. Ramdam ko nung mga araw na kailangan namin magbayad sa ospital dahil lumagpas na sa credit limit na binigay ng ospital ang aming bayarin. Pero sige lang kami ng sige. Lagi na lang sa isip na kaya-kaya naming bayaran. Sabi ng kapatid ko, sobrang blessed pa rin namin dahil ito din yung mga panahon na marami siyang benta. Damdam ko rin na hindi kami pinabayaan ng Diyos. Hindi namin kayang isuko sa ikalawang pagkakataon ang laban ni nanay. Pera, kikitain din namin yan. Kaming 4 na magkakapatid na kayang iraos ni nanay na pag-aralin ng sabay-sabay. Ni minsan di ko narinig si nanay na nagreklamo. Utang dito, utang doon, loan dito, loan doon, para pambayad sa matrikula, allowances, at kung ano pang kailangan namin. Mag-isa lang siyang kumikita sa pamilya, kaagapay ang aming tatay na isang magsasaka. Kung siya, na kaya niyang mag-isang lumaban para sa pinubuo naming pangarap, siya pa kaya na kaya-kaya na naming pagtulungan ang pangangailangan ni nanay sa kanyang ikalawang laban. Hindi biro ang cancer, pero wag lang sukuan at tiwala lang sa Diyos. Mahirap ang pagdadaanan, laging tatandaan na may liwanag pagkatapos ng dilim at pag may ulan ito ay titila rin. Sobrang blessed ko lang dahil nagkaroon ako ng pamilyang matibay. Hindi man kami perpektong pamilya, pero nagkakasundo at may iisang pangarap para sa aming pamilya.